May tanim tayong melon dito. 18 days yung edad. So ayan na siya. Ayan yung melon natin. Ngayon yung diskarte dito mga master. Turuan ko na rin kayo dito. Ito, direct seeding. Ibig sabihin, hindi ko pinatubo yung melon sa punlaan or hindi ko binabad yung buto. Ang ginawa ko dito, bumili ako ng Baygon na yung liquid, yung ini-spray mismo sa mga langgam sa ipis, yung ginagamit natin sa bahay. Ngayon nung nagtanim ako, bago ko siya nilagay dyan, bago ko binaon sa lupa, inisprayhan ko muna yung buto. Yung buto, ang binili ko kasi yung nasa lata. Binuksan ko lang yung lata, tapos doon ko na siya mismo inisprayhan. Then inano ko lang, minix ko lang yung mga buto sa loob ng lata para kumalat yung amoy ng Baygon. Ang purpose natin kaya tayo gumagamit ng Baygon, pagka ganitong direct seeding mga master, hindi yan maiwasan. Yung mga buto kagaya ng melon, paborito ng ano yan, paborito ng langgam. So yun, para maiwasan nating makain siya ng langgam, naglalagay tayo ng Baygon. Ngayon pagkatubo nito, 5 araw pagkatubo, nag-apply ako ng abono. Ang gamit kong abono dito yung triple 14 na Pilpos. Yung 5 kilo ko na abono, nilulusaw ko lang yun sa tubig, tapos ihahalo ko sa isang drum na tubig. Pag na halo na, yun na yung ginagawa kong pandilig dito. Ang sukat ko nito nung una kong abono, yung lata mismo ng sardinas, bawat isang butas na ganyan, yung isang butas. Pero isang butas ko na yan, dalawa yung tanim ko. Yung isang butas na yan, nilalagyan ko ng isang lata ng sardinas. Tapos pagkatapos ko ng abono na yan, nagbilang ako ng 8 hanggang 10 araw. Ito kasi kung mapapansin nyo, mataba yung lupa, hindi kasi masyadong natataniman to, kaya medyo matagal yung pagitan ng abono ko. Pero kung medyo mahina na yung lupa mga master, ang gawin nyo, 5 hanggang 7 araw mag-apply kayo ulit ng abono. Ngayon ito, pang 10 araw nag-apply ako ulit. So ilang araw ko lang tong inabunuhan, mga 2 siguro, 3 araw ko na nabunuhan ng pangalawa ito. Tapos ang ginagamit ko dito na insecticide, yung Perfection, kasi wala pa akong ibang insecticide na pwede sa mga kulisap. Ang una lang naman kasing umatake dito yung kulisap, binubutas nila yung mga dahon. So yan pa lang yung mga nagawa ko dito. Ayan, makikita nyo naman, okay naman yung itsura nung tanim natin na melon. Ayan, okay naman, wala naman siyang sakit. So yun lang, i-maintain lang natin yung abono nito. Siguro after 8 to 10 days ulit mag-apply tayo ulit ng abono. Tuloy-tuloy na to mga master. Tapos maintain lang din natin yung spray ng insecticide para hindi siya kapitan ng sakit. Yung fungicide pala na ginagamit ko dito, yung Daconil na fungicide mga master, medyo may kamahalan lang din yun. Pero kung gusto nyo naman na makatipid, pwede yung Dieten, medyo mura-mura lang ng konti. Ayan o, makikita nyo may mga sanga-sanga na yan na lumalabas. Turuan ko din kayo kung paano mag ano nito, mag pruning pagka lumaki pa ng ilang inches to mga master. So sa ngayon, ito lang muna yung status ng melon natin.
Meron pa yan dito sa kabila. Ito. Kasalukuyang nililinis. Ano na lang natin to, papaakyatin na lang. Lagyan ko na lang ng balag para mas maganda.